Meron na naman kaming dumating na sulat. Traffic notice. To the registered post. Bad trip ako kahapon, guys. Hindi mo na maalala? Hindi ko maalala. Guilty or not guilty? Siguro eh. Ay, grabe ang lamig, guys. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Pag baga, ayun, pumapalo ng 3. Yan, kahapon parang 7 ata. Grabe ang lamig. Ano pa lang to, guys, ha? First week pa lang ng October to. Sabi ko nga kanina kay Emma, parang mas malamig ata ngayon. Pero sabi niya kasi hindi ko raw kasi nararanasan pag morning, kasi nga panggabi tayo, guys, no nakaraang taon, di ba? So possible na ganito rin kalamig talaga. Pero ewan. Grabe, sobrang lamig talaga. Tapos mamaya hapon papalo lang siya ng 13. Yun na yung pinakamainit niya. Kaya sabi ko nga kay Mark Carino kagabi, message ko siya, pre, malamig na dito. Kasi napanood ko yung Spot Pinoy kagabi, topic nila about dito sa Calgary. So yun, nag-message ako kay Mark na sabi ko nga magdala siya ng mga kapal na damit kasi medyo malamig talaga. Tapos kasi plano pa rin namin pumunta ng Banff this coming Sunday. So, depende yun. Pero yun nga, sabi ko magdala sila ng mga kapal kasi sobrang lamig na rin dito. A few inches later. Ayan, guys. So sabi nga ni Alwin, napakalamig. Ayan, no? Parang back to winter jacket na ako. Pero yung pinakamanipis na winter jacket ko, hindi pa yung ganong makakapal. Pero iniisip ko nga, why not? Kasi wow, 2 degrees kanina pagising ko. Ngayon 3. Yan, napakalamig. Wow, this is Calgary. Pero mamaya aaraw, tapos abot tayo ng 12. Pero ano pa rin, 'di ba? Malamig. Kaya ang hirap din kapag uuwi ako. Tapos minsan, alam niyo yun, nade-delay yung bus. Dun sa bus stop ko, na pinag-antayan ngayon, yung malapit sa work, ay walang waiting shed. So dama mo lahat ng hangin. Yan, salo mo lahat ng bugso ng hangin. So, buti na lang din, isang tawid lang ako, parang na yung bus stop. Kaya na maaantay ko. Yung nagkaka-problem lang, kapag minsan alam mo yun, hindi ko alam, nagloloko yung Google Maps. Pag refresh mo, wala na yung bus na inaantay mo. So, it happens din talaga. Ayan. So, at least ngayon, no, clear na ang skies ngayon, hindi makulimlim, hindi maulan, at pasikat na yung araw. Ang ganda ng kulay doon, no. So, ready na ba tayo? Yung mga imimit natin tomorrow. So, kung tomorrow yung upload nito, ayan, mamaya na. Kita-kits, I think, nandun na tayo noon. Kasi maaga kami, guys, yung sila sa aming mga barkada namin, 7 PM daw sila pupunta. So, excited na rin kami makita kayong lahat and makita yung mga dadayo nating kilalang vloggers dito sa Calgary. Ayan. So, ano bang speed limit dito, baby? 80. Pero, walang masyadong movement. So, may build up ng traffic. Ayan. Ganito naman minsan pagpapasok. Ayan, kita nyo nandun sa kanan. 80. So, ayan. Balik muna natin ang camera dito para hindi tayo naghahawak. Dahil, habang traffic at mahaba ang biyahe, 20 minutes pa naman going to work. And pag-usapan natin, meron na naman kaming dumating na sulat. Ang mahiwagang sulat, guys. Traffic notice. To the registered post. Bad trip ako kahapon, guys. Yan, ito. Pagkakuha ko dun sa mailbox namin, sabi ko, bakit may police? Yes. Sabi ko, eto na naman. Yes. So, anong meron? Ito. Diretso na tayo. Violation ticket. Ayan, meron na naman tayong traffic violation, guys. Ano ba yung last time mong ng traffic violation? Ano din? Speed din. Speeding. Sa airport naman yun. Yun sa airport. Kasi nagsundo siya ng friend. Hindi niya napansin na parang 60 ba yun? Instead na
80 yung ginawa. Akala ko 80. Oo. Kasi parang from 80 biglang nag-60. May area na ganon. So, ito naman, mamaya, dadako tayo dyan. Kailan ba nangyari itong violation na naman? Okay? September 15. So, hulaan nyo anong araw yun. Weekend yan malamang. Weekend. Kasi ito yung lumalabas kami. Siyempre, kapag papasok naman kami, ito naman yung way namin. Alam namin na dito ka magpa-violate. Pero dito kasi kapag papasok, wala namang speed na mangyayari kasi yan nga may build up ng traffic. Tingin ko hindi ko napansin yan. So, baby, ito September 15, 2024. Ba't ang aga natin? 8:58. Saan tayo nun? Ng umaga. 9 AM ng umaga. Hindi ko na matanda. Diba? Galing kaya ta sa event nito, baby. Ay. September 15. Tingnan natin yung mga vlogs natin. Grabe no, ano pa kami, backtrack. Pero kasi umaga yun eh. Cairo, nagpa-Cairo tayo ng umaga, baby. Hindi, Barlow yan eh. Oo, so nangyari yung violation sa may Barlow Trail. Hindi naman kami lalabas ng maaga ng sobra para something. Ano kaya yung pinuntahan namin doon? Pero anyway, yan, maaga yon. So hindi ko alam kung anong lakad namin ito. So captured talaga ang aming car. So ipapakita ko na lang. Ayan. Ito, view. Huling-huli guys. So, ang speed limit ang speed limit 60 kilometers per hour zone. Pero ito ha, ang ginawa ni Alvin, syempre siya yung driver nun, 77 kilometers per hour. So he went above 17 kilometers an hour. Hindi mo na maalala? Hindi ko maalala. Guilty or not guilty? Siguro dahil hindi ko naman. So, ayan o, grabe. Nung sinabi niya sa akin to, nasa work ako, to sabi ko, ano na naman yan? So, nandito na rin yung name ng officer na nag-issue ng violation ticket. And guys, kasi yung sasakyan, registered under my name. So, parang ako daw yung nag-contravene. Kung sino kasi, kung kanino kasi nakapangalan. Oo. Ako yung nag-speeding. Pero, pwede mo tong i-dispute. Pero kami, hindi na namin i-dispute para mabilisan na. Kasi last time, trinay lang namin. So, paano ba yung kunwari not guilty? Kasi hindi nga maalala ni Alvin. Yung sa airport, sabi niya, nagpa-follow naman siya ng rules. Matagal na rin siya nagda-drive. So, paset kami ng trial before. Pero, nag-guilty rin naman kami para bayaran na lang. Kasi alam mo, parang iniisip ko, baka maraming sessions, nagtatrabaho na kami both. Hindi pwedeng attend ka pa or mag-stop ka sa work mo para lang umattend ng mga ganyan. So, it's not worth it. Kaya binayaran na lang namin yun, nasa $190. So, ngayon, magkano na naman ang fee or violation or penalty for running 77 kilometers an hour sa 60 kilometers per hour na zone? Tsan-tsanaran! So, nandito ba? Ayan, tumataginting na. Hulaan nyo muna bago nyo i-play ito. So, nasa 100, 200, 300, yung iba 400 pa. Ayan, type in your answer. So, ito naman, sabi ko, bayaran na rin agad. Dahil ito ay $156. Ayan, wag na natin patagalin. So, dito, yan, papakita ko sa inyo, may options naman. Pag naka-receive kayo ng violation ticket, ano yung pwede nyong gawin? Ayan, unang-una, voluntary payment ng $156. Okay? So, ito yung gagawin naming option. So, magbabayad kami mamaya. And then, pangalawang option, mag-plead ka daw ng not guilty. So, a trial will be set for the Alberta Court of Justice Traffic dyan sa, ayan, Calgary Courts. And notice of the date will be mailed to you. So, alam nyo ba, nung trinay namin yung not
guilty. Pero guilty naman during the hearing. Gusto lang namin mag-set ng trial before to try it out. Pero not a good recommendation yun na. Ang tagal nung trial date, like 4 months yata after. So, wag na natin i-burden yung courts. So, yan, lesson learned sa amin yan. Kaya ngayon, magbabayad na rin kami agad. And then, another option naman, kasi alam rin nila na yung mga tao din, syempre sa Alberta, hindi makakapag-produce ng malalaking penalties o malalaking pera pambayad ng mga penalties. Yung iba nasa 200, yung iba nasa 300, lalo na yung iba na nag-overspeeding talaga. Kasi yung payment mo or penalty, nakadepend yan kung ilang kilometers ba yung naidagdag mo or yung nag-overspeed ka. So kung mas mabilis pa, mas mataas yung penalty. So yung may mga kakilala ko nasa 400 yung charge kasi hindi nila napansin. Kunwari, naka 100 sila sa 60. So 'di ba? 40 kilometers yung naidagdag nila sa speed na yon. So times 4 nyo na lang din yung penalty. So another option will be magpi-plead ka nga ng guilty, pero pwede kang mag-request ng time to pay. Kung lalo na kung mahal yung babayaran mo, wala kang ready amount, yan, para i-pay kay Calgary Traffic Court. So, pwede ka rin mag-ask ng hearing to make submissions to the court about the penalty. So, I guess ito yung mga nasa poverty threshold, wala talagang masyadong kakayanan magbayad. Ayan, pwede kayong mag-set ng hearing, sabihin na we're having difficulty, financial difficulties, I have 4 kids, yan, hindi na ma-meet yung needs. So, yun yung mas matagal na process. Pero at least, di ba, pwede kayong magkaroon ng arrangement sa court for installments or mas mapababa yung payment. Pero tayo, ayan, dun na lang tayo sa first option, voluntary amount ng 156 para wala na agad problema. Yan, fastest and most convenient way. So, magbabayad tayo kasi kapag bumunta ka naman sa website, ayan, i-input mo lang naman yung violation ticket na nandito. Yan, nakalagay na yun sa letter. And then, i-direct ka na, pay. So, click mo lang yung payment and then input your credit card details or debit card details. So, yun. Okay ka na. Kasi, pwede pa naman mapatagal yung payment like 1 month or 2 months. Pero, baka makalimutan mo. So, kapag nakalimutan mo kasi, 20% yung maidadagdag. Additional 20%. Pero, baby, 858. Hindi ko alam kung lumalabas tayo ng maaga ng Sunday. Para maalala din kasi. Para, kasi kapag gano'n, kung hindi ka talaga lumabas, madidispute mo yun. Pero iniisip pa namin, kapag naisip namin na lumabas talaga kami doon, yan, pay na talaga kami mamaya. Ayan. Kasi usually, after lunch or lunch kami umaalis. Dahil nga, syempre Sunday, pahinga yun. So, yan guys, no? Ganun talaga ang dito, ang regulations. We have to follow rules. Kaya lang minsan, di ba, hindi natin napapansin yung mga signs, ganyan, 60. Pero ito kasi small lang naman. Although, yun nga, kung strict talaga sila sa 60, 60 ka lang talaga. Ayan. So, yun, another lesson learned, another bayad for 156. After ilang years na. So, 156. Yan na, magko-convert ako. For the knowledge lang ng mga nasa Pinas. Saan yan? 6,700 pesos. Ayan. So, one snap na nag-drive ka ng 17 kilometers above the limit. Ayan, 6,000 pesos ka. 6,700. Hi guys! Ayan. Ganun talaga. So, sana wala nang next. Yun din naman ang prayer natin. Pero kasi it happens. May mga friends din ako talaga na nakaka-receive ng ganito. Pero para less hassle, bayad na lang din. So, yun yung nakwento ko rin to sa ka-office ko kahapon. Nung sabi ko, oh, my husband received a violation ticket. Sabi niya rin. She received like 3 na ganito before.
So, iba't ibang amount, depende sa speed niya. Mostly talaga speeding. Kasi very strict sila dito sa pag-change. And, yung camera naman guys, hindi lahat ng kalye meron. Pero pag nasaktuhan ka talaga, makaka-capture ka. Hindi si Alwin nahuli ng police, okay? Ang nakahuli ay photo radar camera. So, may mga pang snap-snap na nakikita niya dyan kapag nasa traffic light, may nakalagay na camera. So, na-detect niya if you are running way higher sa speed limit na in-implement nila. Lungkot. Ayan, 156. Sardinas ka muna ngayon. Sabi ko nga kaya makahapon, ba't trip ako? Ay, nako. Biko baby, may ano naman akong violation. Yan. So, baka may magtanong, what if i-ignore nyo yung ticket? Ayan, meron dito nakalagay. So, yan. Ito sabi, if you do not respond. So, if you fail to respond by the date and time indicated above, or if you plead not guilty on your trial date, you will be deemed not to dispute the charge and will be convicted in your absence without a hearing and charged a late payment charge of $20 or 20% of the voluntary payment amount, whichever is greater. Ayan. So, kung ano yung mas mataas doon, $20 or 20% nung amount na yon, yun yung magiging penalty mo kapag hindi ka nag-respond, or if nag-plead not guilty ka, hindi mo naman sinipot yung court. Ayan o, ito guys, take note ha sa mga drivers dyan. So, sabi, kailangan mo talaga bayaran itong fine mo or any late payment charge kasi hindi ka ma-allow din ma-renew yung motor vehicle registration mo or even yung driver's license mo, and other civil collection actions may be taken against you to collect the amount owing. Ayan. So, guys, paalala lang. Siyempre, kasi pwede mo namang hindi bayaran, pero sakit ng ulo mo yan later on. So, maganda, magbayad pa rin. Ayan. Sabi din dito, don't contact the court by telephone unless email is not available to you. So, siyempre, yung iba naman, walang access sa internet or email, pumupunta talaga sa court or tatawag. So, last option na yung pagtawag sa court kung may katanungan kayo. So, email na lang, or yan, call 310-00000. Yes! So, this letter costs $156. Okay. Yan, ang assignment ko mamaya, bayaran yung penalty. Several song-filled hours later. Nga guys, no, anyway, matapos tayo dyan sa aking penalty na yan. So yan, huli pero di kulong. Yan, huli siya ng camera pero hindi naman yan criminal conviction. And nung umattend kami sa court guys, sabi naman nung judge, yan yung justice of peace kung tawagin dito, your worship, ay hindi naman to magkukos ng demerit. Yan, magkukos siya ng demerit kung police ang nag-pull over sa'yo. Kapag camera, hindi siya nagkukos ng demerit or increase sa insurance. Sabi yon ng prosecution office and nung judge. Okay? Alam ko maraming different takes yung ibang kasamahan natin dito sa comment section. Oo, dami. But yeah, sabi nila kasi i-increase yung insurance. But yeah, as of now naman, hindi po. Nag-renew yung ano namin ang aming insurance, pero wala naman kasi September kinuha yung sasakyan, so nag-renew na kami sa cooperators, so same lang din naman yung aming rate. Ayan. Kasi marami nagko-comment guys na kesyo ganyan, baka sa experience nila, so different ano talaga, depende rin sa insurer nila, so yun yung mangyayari. So usually talaga dito sa area na to, andito yung sunrise, pero diba, at least umiinit na. 4 degrees na guys. Grabe. Ayan. Palamig talaga. So guys, kung na-watch nyo to ha, I think upload nito tomorrow 4:30. So until 8 PM pa ang aming event dyan sa Pacific Hut. So pwede pa kayo humabol. Ayan. And makita nyo sila
Sis Ina, Mark Carino, Rice Velasquez, Inax, and yan, yours truly, Alwin and Emma. And I think marami pa silang in-invite na vloggers. Yan, lalo na yun nandito sa malapit sa amin sa Calgary. Right? So, kita-kits tayo. So, kung hindi naman kayo guys makapunta, ayan, ang silaw. Kung hindi kayo guys makapunta ngayon, na Friday, pwede pa magpunta ng Saturday. Anong oras, baby? 11 a.m. to 6 p.m. Yan, Pacific Hut ulit. So, tambayan lang din tayo doon, kwentuhan. Andun kami, kasama namin si Zion for sure. Siyempre, kamustahan lang. Pero, pwede rin kayo umattend nung event nung Elements Residence. So, kung interested kayo, makinig, mag-invest ng condo sa Philippines. Ayan, pwede kayong yan, makinig doon. And alam ko, ang lalaki ng ino-offer nilang discounts. Like one bedroom daw. Oo, parang 300,000. Then pag 2 bedrooms ay 500,000 pesos sa pesos yung discount nyo. So guys, wala namang mawawala, pakinggan nyo na lang din. And kung hindi kayo interested naman, andun lang kami nakatambay so we can chat. Ayan, kwentuhan tayo sa inyong buhay Canada. Alright. So, happy and excited na nga kami ni Emma eh. Actually mamaya parating na sila. Oo. So depende kung kung pwede ko sila puntahan kasi nasa Northeast kasi banda malapit sa airport. Yan, tingnan natin kasi ako din. OT na naman ako, but we will see. Yan, pero pilitin natin kasi syempre mga dumayo pa talaga yun sa Calgary. Yan, i-meet naman natin at i-welcome na masigabong palakpak. At i-welcome sila ng lamig. So, yan, I think hanggang dito na lang muna guys ha. Kita-kits tayo mamaya and tomorrow sa ating event dito sa Pacific Hut, Southeast Calgary. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!